Hello, good afternoon. So we'll just continue the examples for the doble and the single reinforced beam design, no? The design for doble and reinforced beam. We are done with the analysis of doble and reinforced beam, analysis and design, analysis of doble and single reinforced beam. Analysis, tapos na natin yun no? So, kapag binigay yung bakal, yung idea, no? Kapag binigay yung area ng bakal, madalas analysis talaga yan. And then kinukuha yung mga maximum uniform load, yung maximum moment, yung ultimate factor load, ultimate moment, design moment, ganun kapag analysis. So kapag design naman, hahanapin mo naman yung area ng bakal, kaya number of bar. Okay. Before we start, pakilabas na lang yung mga calculator nyo. Kasi tatawag ako ng isa dito. This will be graded recitation. I-note ko dito kung sino yung mga sagot. Tatawag ako, and then hihingi ako ng values. Kunwari nagsosolve tayo, tawagin ko, just raise your hand para, ano to, ma, ano to, okay, hello. Ayan na, okay na? Okay. Hindi pala nasaksak yung ano to, yung mic. So, yung speaker mismo ng laptop yung, ano to. Okay. So, ganitong gagawin natin ngayon, no? Tatawag ako ng estudyante na magbibigay sa akin ng mga values, okay? Then, paki-raise lang ng hand para mapunta kayo dito sa stage and then sabihin niyo yung sagot sa akin, okay? So, para mabilis tayo, no? Hawakan niyo yung calculator niyo para makasagot kayo agad. So, okay, dito tayo sa dito tayo sa design of singly and reinforced beam. So, we have this example, nakikita nyo. So, sabi dito, no, the beam section is B equal to 300 mm, H equals to 450 mm. So, therefore, this is the base and the height, no, H is the total height of the beam. We have also here the effective depth, which is equal to 380 mm. Now, the compressive strength of concrete, Fc prime, is 28 MPa. Binigay, no? And Fy equal to 280 MPa. The beam is fixed and dead on a span of 5 meters and carries the following loads. So, ito, yung beam, yung kinikerry na load ng beam, binigay na mismo. So, first is we have the superimposed dead load. We have 16 kilonewton per meter. The live load, 14 kilonewton per meter. The MEL or the earthquake moment, no, seismic moment. So you have 250 kilonewton meter. Moment na agad yung binigay dito. So ang sabi dito, design the beam at the support using MU equal to 1.2 M dead load plus 0.5 M live load plus 1.0 M earthquake load. So ang sabi dito, kapag kukunin mo yung ultimate load, no, ultimate moment sa support, gagamitin mo itong load combination or moment combination na to, 1.2, 0.5, and 1.0. Then, kapag naman i-design mo yung beam sa midspan using MU, no, gamitin mo yung MU na may 1.2 at saka 1.6 na factors. So, 1.2 dead load plus 1.6 live load. So, ganito unang gagawin natin. So, pamilyar naman siguro kayo sa mga share and moments diagram, no? Paano gumawa. So, ang una natin gagawin dito, sulat muna natin ang given. And then, pakimute lang ng mic. Okay. Okay. Proceed tayo. So, lapag muna natin yung mga given dito. This is example. So, we have the given. We have the base, no, times h, which is equal to 300 mm by 450 mm. Now, the effective depth D is given also. It is equal to 380 mm. We have also the Fc prime, which is the compressive strength of concrete, equal to 28 MPa.
and Fy equal to 280 MPa. Now, kung doon sa analysis, no, nauuna tayo sa pag-summation ng forces horizontal, ine-equate natin yung compressive force at tensile force, and then kinukuha natin si A, si C, then check for Fs, and then you get the ultimate moment by the formula reduction factor times the nominal moment, di ba? So, ganun yung process. Dito naman sa design, baliktad yung magiging process natin, no? Mauna tayo sa MU and then check natin yung mga MU, then kukunin natin si A and so on, no? So, meron naman tayong guide dito sa pag-design. So, mas madali ito kasi merong guide pero mas mahaba lang yung magiging process kapag design. So, pag din natin dito, lagay natin yung mga superimposed load, no? We have the superimposed dead load, which is equal to 16 kilonewton per meter. We have live load also equal to 14 kilonewton per meter. And earthquake moment yung binigay, no? Actually, itong earthquake moment na to, makukuha mo to kung nagpo-portal and cantilever analysis ka ng mga frames, no? So, ang binigay dito, kapag magde-design ka daw sa support, no? At support, you will use the load combination, no? MU equal to 1.2 M dead load plus 0.5 M live load plus 1.0 M moment ng earthquake, no? Para yan sa support. Para naman sa midspan, MU is equals to 1.2 M dead load plus 1.6 M live load. So ito yung magiging ultimate moment natin, no? Equation for the support and the midspan. So ang kailangan dito, no, ang gawin natin is i-design natin sa support at saka midspan yung ating beam. So yun yung sabi dito. So first, siguro mas maganda muna nating i-design yung midspan bago yung support. So bago naman natin 'yan ma-design, dapat meron muna tayong mga moment ng dead load, moment ng live load, and yung earthquake meron na tayo given na 'yan. So ganito ang uunahin natin. Ito-draw ko muna yung beam. Yung beam sabi is fixed and dead. Ayan. Fixed and dead. We have 5 meters na length. Yung sabi. This is loaded with a uniform load, no? Ayan, we have the dead load and live load na naka-impose sa ating beam. Now, gagawa tayo ng mga moment diagram dito. Okay? So, for the moment diagram, we have 3 moment diagram here, no? And then, dapat ang gagawin mong moment diagram dito is unfactored pa yung mga loads, no? Ito. First is for the dead load, next is for the live load, and last is for the ano to, earthquake. So ganito yung gagawin natin, no? So this is the moment diagram, moment for dead load. Ayan, moment dead load. Ganito yung magiging itsura, diretsuhin ko na. No? Ayan. So dito sa midspan, 'di ba, ginamit na natin yung beam na to doon sa ating WSD. Yung sinabi ko doon na yung maximum moment sa midspan or yung moment dito sa midspan using a uniform load throughout its span, no? Considering we have a uniform load throughout the span, you have WL squared over 24. And for the fix naman and for the support, we have negative WL squared over 12. And here we have also negative WL squared over 12. So this is for the dead load. And for the live load, of course, yung live load natin, uniform load din yan. Nakakalat sa ating span, no? So ganito pa rin, parehas pa rin sila, no? Parehas pa rin sila. We have WL squared over 12 at the fix and WL squared over 24 at the midspan. Now, dito naman sa earthquake, no? For the earthquake, moment earthquake,
Ang magiging diagram nito is ganito, para siyang shear, no? Yung shear is parang ganito lang. Ito. Ayan. Diretso lang yan siya, no? Medyo kugbada yung akin. Ayan, okay na yan. So, dito, magiging yung M earthquake load, negative, and dito positive, M earthquake load. Ayan. No? So, wala yung formula kasi makukuha nyo naman to sa analysis. No? Doon sa analysis ng portal frames using the portal method. No? The analysis of frames using portal and cantilever method. Makukuha nyo yung value ng mga earthquake load. Okay? So, ayan. So, okay. So next thing to do is you solve for the moments or for the loads na lang muna, no? So first, bago ka makakuha ng mga moment dyan, kailangan mo yung mga WL at saka mga W live load, no? Yung mga uniform load. Now, for the W live load, dead load muna, for the dead load, this is equal to yung 16 kilonewton na superimposed load per meter. Di ba may binigay na superimposed 16 kilonewton per meter? Ayan. I-add natin yung weight ng beam dito, no? Add yung weight ng beam. So therefore, this is equal to 16 plus yung weight ng beam. Diba this is 23.6 unit weight ng ating concrete times the area of the beam, no? 0.3 times, ilan nga ito, yung area? 0.45. Ayan. So therefore, we have the weight dead load. Ilan to? May bigay nga yung sagot. Yes. May yung mga sagot dito. 19.186, sir. Ilan? Pwede 19.186 po. 3 decimal value. Pakibigay ng 3 Opo, decimal. sir. 186 po, sir. 186, yes. 186 Opo. kilonewton per meter. So, ito yung ating total weight dead load. Okay? So, for the total weight live load, no? Weight live load, this is equal to, ilan ba? 14, no? 14 kilonewton per meter. Ayan na, mismo. So, nag-add lang tayo ng weight of the beam dito sa weight ng dead load natin kasi yung binigay pa dito sa atin is superimpose. Di ba sinabi ko na dati na kapag superimpose yung binigay, no, hindi pa kasama yung weight ng beam. So, kailangan pa nating i-add yung weight. Kaya nag-add tayo dito ha ng 23.6 which is the unit weight of concrete times the cross-sectional area of the beam. No, dapat ito naka-meter. Ito, yung 300 convert mo lang ng meter and itong 450 convert mo lang ng meter. Ayan. So since meron na tayong mga uniform loads, no? Uniform loads for dead load and live load, pwede na nating makuha yung mga moment. Now, ang gagawin ko ganito, no? For dead load na lang muna. For dead load, kukunin natin yung moment sa support and then sa midspan. Okay? So for dead load, no? M dead load at support muna. So this is equal to WL squared or W dead load L squared over 12, no? So disregard mo muna yung negative, disregard lang natin yung negative sign, no? So you have 19.186 times the length of 5 meters squared over 12. So bale, ilan yung magiging moment natin ng dead load sa support? Yes? Ilan? Sige. You can unmute your mic. 39.97971, sir. Yes, 39.971. 39.971. Okay, thank you. Ayan, no? Kilonewton meter. Then, how about for the moment dead load at the midspan? Kasi magdi-design tayo sa midspan at saka sa support, di ba? So, yung midspan ito, yung support ito. So, sa midspan, you have W dead load L squared over 24. So, bale, ito is 19.18, no? 186 times 5 squared over 24. Ilan to? Yes? Unmute your mic. 19.985, sir.
985 kilonewton meter. So, ayan, no? Okay. So, yan na yung mga moment natin for dead load only at support and at midspan. How about the moment for live load? No, kunin natin yung moment for live load. For live load, meron di ba tayong live load sa support at saka sa midspan din? So, the moment live load at support is equal to W live load L squared over 12. This is equal to 14 ata. No, 14 kilonewton per meter. Yes. This is the uniform load times 5 squared over 12. So, bale ilan to? Yes. 29.1666, sir. 1, 167, sir. 167. This is kilonewton meter. How about the moment of live load at the midspan? This is equal to W live load L squared over 24, di ba? Makikita nyo for live load, paras lang sila ng dead load eh, WL squared over 24 sa midspan. So, this is 14 times 5 squared over 24. So, bale, ilan yung magiging, yes? Can you give me the answer? Yes, 14.583. Ayan. Okay. So, bale, ito na yung mga moment natin, no? For dead loads and live loads. Okay. So, what's next, no? Anong gagawin natin? Ano sunod na gagawin natin? Siguro, pwede na tayo mag-design, no? Design for midspan. No? Midspan. So, yung MU natin dito, ultimate moment for midspan, sabi dito, that is M dead load plus 1.6 M live load. 1.2 M dead load plus 1.6 M live load. Makikita nyo kasi dito, ganito kasi yung diagram, no? Moment diagram ng earthquake moment, no? Makikita nyo sa midspan, 0 siya. Kaya, kahit pagbabasihan nyo yung mga load factors natin and combinations, kapag sa midspan, hindi natin consider sa earthquake. Ito lang yung magiging load combination talaga natin. Okay? So, for MU, ultimate moment, we have 1.2 M dead load. So, tandaan, yung M dito ng dead load, moment ng dead load, is for midspan. No? Midspan kasi yung dinidesign natin. So, yung M ng dead load, para sa midspan, that is 19.985 plus 1.6 M ng live load. This is M ng live load for midspan, no? So, midspan ng live load, that is 14.583. So, bale, ilan yung magiging ultimate moment natin for midspan. Yes? Okay. That is 14.47. 47.315. And this is kilonewton meter. Ayan. So, minsan naman, no, ang ginagawa dito sa mga design problems, no, binibigay na agad yung MU, hindi nyo na sinusolve pa, no? Binibigay na yan agad, tapos, gagamitin nyo na lang yung MU. Ganun yun, no? So, ngayon, okay, proceed tayo, ha? So, meron na tayong ultimate moment, no? Ang design dito sa midspan ba, sinabi kong doble siya or single reinforce? Di ba hindi? Hindi sinabi na single reinforce to midspan, hindi din sinabi na double reinforce. So therefore, ang dapat na gawin dito is i-check natin kung single reinforce pa tong beam natin, no? Yung design sa midspan or double reinforce pa. Okay? So ang gagawin natin dito, paano ba natin na-check kung single reinforce at saka double reinforce? Double reinforce beam. 'Di ba kinukuha natin dito yung raw at saka kino-compare natin kay Romax, no? Romax. Pati si Romin kinukuha din natin dito. Romin, yung raw actual.
Ayan, yung tatlong yan, kinukuha natin. So, bale, ang una kong gagawin dito is kukunin ko si Romax muna. So, Romax, ano ba yung magiging value ng Romax natin? O ano bang equation ni Romax? Sabi ni Code, yung Romax daw is 3/7 multiplied by 0.85 FC prime beta over Fy. Diba? Ito yung formula natin, no? This is C over D, itong term na to. Kapag maximum daw, yung still ratio, yung C over D is 3/7. Balikan natin ha, para maalala nyo. Ito, ayan. 0.85 FC prime beta over Fy 3/7. Yan yung sabi. Sabi din dito, na kapag maximum yung still ratio, yung ating ratio ng C over D is 3/7. So, ayan, no? Lapag nyo lang yung mga values ng mga parameters na gagamitin natin. So, yung 0.85, FC prime natin dito is 28. Now, ano yung magiging beta natin? 'Di ba since FC prime is 28, nakabase kasi si beta sa FC prime, no? Sa value ng FC prime. Since FC prime is equal to 28, no? Hindi siya lumagpas, equal lang siya. So therefore, yung beta natin 0.85. Diretso mo na yan. 0.85 over Fy na 280. So bale ilan ito magiging maximum still ratio natin? Yes? 0.031. Mga limang What? Ay, ano po, sir? 5 decimal value. 0.030096 po. 96. Ito. Pwede na to. So, we'll stick to this. No? So, 0.03096. So, ito yung maximum, di ba? Now, kung kukunin natin yung raw actual natin and lumagpas siya dito, magiging doble yun, di ba? Pero kapag yung raw actual natin is mas maliit sa raw max, singly na automatically yun, no? Yung ating design. So, ganito. So, yung raw, kuhan muna natin. Yung raw minimum. Kunin muna natin yung raw minimum. Yung raw minimum, no? Saka natin kunin yung raw max. Minimum muna tayo. 'Di ba may dalawang formula to na binigay ni Code? Sabi ni Code, yung raw minimum is 1.4 over Fy or square root of Fc prime over 4Fy. Sabi ni Code, whichever is higher or larger, yun yung pipiliin nating raw minimum. So, sige, try natin to isolve. No? Ilan ba yung 1.4 over Fy? Ilan ba to? Yes? Yes? Ilan? 0.005. Ayan, no? And how about the square root of Fc prime over 4Fy? So, ilan ba to? Yes? 0.15811, sir. Ay, wait lang, sir. Wait lang. Mali. 0 point ilan? 0 point ilan? Yes? 0.004 Anong 7 kasunod? 7. 3. 3. Okay. 3. Okay. Okay na yan, no? Okay na yan. So, whichever is larger, yun yung gagamitin natin na raw minimum. So, you adopt raw minimum, no? Sabihin mo dito na you adopt raw minimum equal to 0.005. Whichever is larger, yun yung gagamitin nating raw minimum. Ayan. So, meron na tayong limitations dito, no? Boundaries. Pero ang tinitignan lang talaga natin as designer dito is yung raw maximum, no? Kung lalagpas tayo ng raw maximum, therefore double reinforce,
Kapag hindi naman, singly reinforced naman. Okay? So, yung raw actual natin, okay, ito yung magiging formula ng raw actual. No? Kasi sabi natin, this is equal to AS over BD. Na wala ka namang area ng steel dito. Di ba? So, meron kang base and depth, pero wala kang steel. So, hindi mo magagamit si raw actual yung hindi mo magagamit yung raw actual na ganito yung equation. Now, anong other equation ni raw actual? Ganito kapag design ha. Yung gagamitin nating equation for raw actual is ganito. This is 0.85 FC prime over Fy multiplied by 1 minus the square root of 1 minus 2 times the ultimate moment over 0.85 P FC prime B D squared. So, bale, ito yung magiging equation ni raw actual. Medyo mahaba siya pero gamit na gamit ito. Dahil kahit sa ibang mga topics dito sa reinforced concrete, nagagamit talaga yung formula na yan ni raw actual. So ngayon, ang kailangan dito is tandaan nyo parati naka-Newton mm, naka-MPa, naka-Newton, naka-mm yung ating mga units dito. Okay? So dito you have 0.85, FC prime is 28 over Fy 280. Mag-ingat lang sa mga parentheses times 1 minus square root of 1 minus 2. Yung MU dito na nasolve natin, no? For midspan, ilan ba yung MU? That is 47 ata. Plus, ito, 47.315. So, we have kilonewton per meter to, kilonewton meter to, no? 47.315. So, since naka-kilonewton meter to, kailangan mo mag-multiply ng 10 raised to 6 dito para ma-convert itong unit nito sa Newton mm, which is yung kailangan nating unit kapag nagsosolve tayo nagamit itong equation na to. So, you have 0.85. Reduction factor here, hindi mo na kailangan mag-assume kung 0.65 or 0.9 or somewhere between 0.65 or 0.9 dito. No? Ang gagawin mo na agad dito, basta design, gawin mo itong 0.9 diretso. Okay? So, 0.9 yung reduction factor, 28 naman yung ating FC prime, yung base naman is 300, yung effective depth dito, binigay is 380. Naka-squared yung effective depth, tandaan, then close natin. So, ilan yung magiging values? Kung titignan nyo dito ha, base is 300, effective depth is 380. Ayun yung mga values. So, balikan natin. So, you have 0.85 times 28 over 280 times 1 minus square root of 1 minus square root of 1 minus 2 times mu. Ayan. So, ilan ba yung magiging value? Yes? 0.00445, sir. 0.0045 0.0045. or mga, sige, dagdagan pa natin. 445. 1. Ito ba? Yes, sir. Ito ba? Yes. Okay. Pwede na to. Yes. Pwede na Okay. Pwede na to. Pwede na to. Okay. So, okay, no? So, ito yung magiging raw actual. No, tignan mo agad yung raw actual at saka yung raw max. Yun agad yung titignan mo o i-compare mo. So, since yung raw max natin, no, is mas malaki, no? So, yung raw actual is less than raw max. Therefore, this is what? Singly reinforced beam, di ba? Singly reinforced beam yan. So, kung singly reinforced beam yan, ang gagawin na natin ngayon, i-design na natin ng singly reinforced beam ito, no? So, mas malaki yung coaxial kaya comax. Ngayon, yung iba siguro magtataka, bakit hindi ko kinumpare si coaxial kay raw minimum? Kung makikita nyo dito, yung raw actual natin is less than also sa raw minimum, di ba? Mas maliit pa siya sa raw minimum. So, itong raw actual dito, hindi to pwedeng gamitin, no? Pwede mong gamitin yung raw minimum, yung limitation. Parang ganito yan. Kung ito yung raw minimum,
ito yung raw max. Kung singly reinforced beam, dapat within this range. Tama? Within this range. Kapag lumagpas ka na dito, doble reinforced beam ka na. Eh, yung raw actual ko, mas maliit pa kay raw minimum. Nandito yung raw actual. No? So, hindi ko i-adapt to. At huwag mong i-adapt talaga to kapag nagde-design ka na. Ito yung i-adapt mo as minimum. Okay? So, ito yung limitation ng mga raw natin. So, hindi ka pwedeng bumaba sa raw minimum. So, kapag nag-design ka, gamitin mo yung raw minimum as the raw actual. I-adapt mo tong raw minimum as the value of the raw actual. So, yung raw actual na solve natin dito, hindi ito gagamitin. Yung gagamitin mo is 005 na raw actual, which is yung raw minimum na value. No? Kasi bumaba pa siya eh. Pero, no, sa problem na 'to, hindi tayo gagamit ng gano'n kasi parang approximation na lang kasi yung mga gano'ng mga, method 'no. So, ang gagamitin natin dito is yung exact, solution para or exact solution, yes, or method for design of singly reinforced. Now, ganito yung mangyayari, itong ginawa natin, checking lang 'to actually. Chine-check lang natin kung doble reinforced ba or singly reinforced yung ating beam. So, na-check na natin na singly reinforced beam, no? Yung ating beam dito, yung design dito. So, ang gagawin ko dito, no, magno-note ako dito na design as singly reinforced beam. Ayan. For midspan only. Kasi no, nakabase yung moment na ginamit natin dito is sa midspan lang to. So yung MU natin dito, makikita nyo dyan, you have 47.315 kilonewton meter. Since alam na natin na singly reinforced to, and ang kailangan natin dito kapag sinabing design is kunin natin yung AS and yung N, yung number of bars, kung ilan ba. So ganitong gagawin, no? 'Di ba ang MU natin is equal to reduction factor times the nominal moment. Okay? So, yung nominal moment naman natin, saan ba to equal? C times D minus A over 2. Huwag mong gamitin yung T. No? Huwag mo talagang gagamitin yung T. Dadaan ka dito kay C. Okay? So, dito, yung MU is equal to 47.315. Kailangan naka-Newton mm. So, multiply natin to ng 1,000 squared or 10 raised to 6. No? Depende na yan sa inyo. Reduction factor is 0.9. Then, we have the C, no? Yung nominal moment equal to C, which is 0.85 FC prime AB times D minus A over 2. Substitute mo lang yung mga given dito. You have 47.315 times 1,000 squared equal to the reduction factor of 0.9. You have 0.85. FC prime is 28. A is unknown here and B is 200. Oh, 300 yata. 300, no? 300 yung B. 300 mm. Ayan. So now, the effective depth is given as 380 minus A over 2. Makikita nyo sa equation natin, yung unknown dito is yung A lang. Okay? So, ganito mag-design ng singly reinforced beam. You check, no? You check muna if yung raw actual ba is less than yung raw max, and then you proceed to this design of singly reinforced beam. So, ilan ba yung magiging value natin dito ng A? $19.897 po. Ilan? 19.897. Yes, that is 19.897. So, this is in mm, di ba? Okay, mm yan. Okay. So, we have next thing to do is to solve for C. C is equals to A over beta. So, we have 19.897. Anong gagamitin natin na beta? Ilan ba yung FC prime? 28, no? Yung FC prime. So, therefore, yung beta natin dito is 0.85. Okay? So, ilan yung magiging C dito? 23.408. 20, ilan?
23.408, sir. 23.408. Ayan. So, ito yung ating magiging C. Now, you check for Fs. No? You check for Fs. Ang baliktad talaga yung ating solution dito, no? Sa design. Comparing it to the analysis. So, 600D minus C over C equal to 600 times the effective depth of 380 minus C, which is 23.408 over 23.408. So, bali ilan ito? Ilan yung magiging Fs natin ngayon? Ilan? You have 9140. 9140.25. 26 na lang siguro. Pwede na to. Tagi-decimal lang. Ayan. Okay. Since yung Fs natin, no? Ko-compare mo to kay Fy. Sabihin natin, since Fs is greater than Fy, therefore, ano magiging conclusion natin dito? Yung bakal natin, still ano? Yes, still yields. No? Still yields. Kung nag-still yields dito, anong gagamitin natin? If still yields, use Fs or Fy kung nag-yield yung bakal. Di ba kung nag-yield yung bakal, anong ginagamit natin? Fy. FY. Yes. FY. Use Fy. Kung hindi nag-yield, Fs gagamitin natin. Kung nag-yield, Fy. Okay? So, ngayon, mag-summation ka na ng forces horizontal dito. No? So, bale, C is equals to T or T equal to C. Diba? So, you have AS, Fy na yung ilalagay ko since still yields, na-check natin. Then, equal to 0.85 FC prime AB. AS natin dito, ito yung magiging unknown. No? Ito yung kakunin natin. Yung Fy is 280. We have 0.85. FC prime is 28. A is, ilan yung A natin? 19.897. And then your B is 300. So, bale, sa equation na to, makukuha na natin yung AS, which is the area of the steel needed to be added in this concrete beam. No? So, ito yung magiging reinforcement natin. 507.374. 374. Ayan. So, ayan, no? So, ito yung magiging AS natin. Now, binigay ba dito yung diameter ng bakal? Hindi, no? Since hindi binigay yung diameter ng bakal, ito na lang yung isasagot natin, no? So, kung i-design mo to, lalagay mo lang, draw ka lang ng cross-section ng beam natin. Ganito. And then, okay, lalagay mo lang dito. You have AS equal to 507.374 mm squared. This is 300 by 450 mm. Ayan, ganyan lang. No? So, nakadepende na lang sa problem kapag may binigay siyang diameter ng bakal. Kunwari, no? So, assume tayo, kunwari, gagamit tayo ng 16 mm, no? Sabihin natin, use 16 mm diameter bars. So, gagamit tayo ng 16 mm na bakal. So, ngayon, ang gagawin natin dito, si AS is equal to N times area of 1 bar, di ba? So, di ba, kapag nagsosolve tayo dito ng AS, you have pi over 4 diameter ng bakal squared times the number of bars. Ganyan, di ba yung solution natin? So, yung N pala dito, kapag i-derive mo, you have AS over area of 1 bar. So, you have AS equals to 507.374 over
pi over 4, diameter dito is 16. Kung 16 mm gagamitin natin na bakal, ilan yung kailangan natin? No, ilang piraso yung kailangan natin? Ilan ba yung nasa-solve natin dito? 2.523, sir. 5 to 3. 3. Ito ba? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. So, inassume ko lang to ha, na ganito yung bakal na gagamitin, no? Pero wala namang binigay sa problem. What if lang kapag merong binigay? Ganon, no? So, kung binigay 16, kukunin nyo, so 2.523 yung lumalabas. So, hindi naman pwedeng ganito yung ilagay nyo. So, kapag number of bars, yung pinapahanap, no? And then, nakakuha kayo ng ganitong numero, i-round up nyo to parate, no? Always round up. So, hindi pwedeng papalitan nyo kasi kapag papalitan nyo to, hindi niya na makakaya yung capacity. No? Hindi niya kayang i-carry yung ultimate moment, ganun, no? Hindi siya magiging equal. So, mangyari dito, round up mo, you have 3, 16, no? Mangyari dito, yung n natin is 16. So, therefore, AS is equals to 3, 16 mm diameter. Ito yung magiging sagot, no? Kapag binigay yung number yung diameter ng bakal. But for this problem hindi binigay, so stick ka lang doon sa AS. Ayan. So, kapag binigay naman, ganyan magiging drawing mo. Ganito, you have AS equal to 316 mm diameter. This is 300 mm and 450 mm. Bale ganyan. So this is the design for singly reinforced beam, no? So i-recap natin yung ginawa natin. So first is kinuha natin yung mga moment. Actually itong procedure na to sa pagkuha ng moment, very basic, familiar, no? I think familiar na kayo dito since tapos na kayo sa theory of structures, no? At saka strength. So kakuha ka lang ng moment, i-add mo lang yung mga moment sa midspan using load combination and then chinek lang natin. Dito, kumuha tayo ng mga steel ratio, minimum and maximum. Para, actually, this procedure here is para ma-check natin kung singly reinforced ba yung beam or hindi. No? Or double reinforced yung beam natin. Kasi, kung hindi mo isosolve yung maximum at saka yung actual, hindi mo yan makukuha. Kung hindi mo masasabi kung singly reinforced or double yan, di ba? So, kailangan isolve mo yung actual and yung maximum. Kahit yung dalawa na lang, no? Yung maximum at saka yung actual lang, pwede na yan. Madedetermine mo na kung singly reinforced pa or hindi, no? Kapag kinumpare mo yung actual at saka maximum. So, ayan. And then, kapag nakuha na natin kung ano yung beam natin, no? Kung singly ba siya or doubly for this problem, singly reinforced siya. So, bale, no? Kinuha natin na meron lang siyang area ng bakal doon sa kanyang tension side, no? Doon lang yung AS at tension side, wala doon sa compression side kasi singly reinforced nga lang siya. So yung MU natin ganito, then of course MU is equals to reduction factor times nominal. So yung nominal moment natin, sabi ko nga, dadaan kayo parate kay C, no? Wag doon kay T, kay C parate. So nominal moment equals to C times D minus A over 2. Substitute, you will get here A. A talaga dito yung makukuha. Unang makukuha nyo is A. And then, yung C, solve nyo. And then, yung Fs. And then, makikita nyo dyan, pagko-compare nyo si Fs kay Fy, malalaman nyo kung nag-yield ba o hindi yung bakal. And then, dito naman, you equate T and C para makuha yung AS. Baliktad lang siya, no? Kabaliktaran lang nung process doon sa analysis. Ayan. So, yes? Question? Any question? Kung nag-yield good siya, sir, ASFS, sir. Kung nag-yield, still yields ito, ASFY kapag Wala nag-yield. siya nag-yield. Kung wala siya Wala lang nag-yield, siya. so therefore, ASFS. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Oo. Baka magtaka kayo ha. Baka magtaka kayo. Sir, paano kung hindi nag-yield to? So, ASFS, di ba? Tapos, sir, yung ginamit natin na reduction factor, di ba kapag FS, sir, yung ginagamit natin dito,
yung reduction factor dapat is 0.65. Diba? Diba kapag Fs is less than Fy, therefore, it still does not yield. No? Not yield. Therefore, kapag hindi nag-yield yung bakal, no, kapag yung Fs is mas maliit sa Fy, yung reduction factor is 0.65. Is at 0.9 yung ginamit natin dito. Now, this is the assumption just to simplify the formula, no? This is just an assumption to simplify the formula. Kaya nagiging 0.9 to. So, kung gusto niyo na mas exact, mas mas exact, so pwede nyo ulitin. Pero kapag design kasi, no, kapag design, ang gusto natin, tension controlled yung ating bakal, no, nasa tension controlled, kaya 0.9 yung ating ginagamit. No, kapag kukunin mo pa, no, yung exact or iulitin mo naman, so mahihirapan na tayo. Kaya dito, ang assumption dito, no, ni code, pwede mong gamitin 0.9 na guild man o hindi. Okay? So 0.9 ka na diretso. So, dito naman tayo sa pangalawang problem natin, no? Pangalawang question. Sabi dito, tapos na natin i-design yung midspan, di ba? Ang susunod naman natin i-design dito is yung support. Okay, yung support, no? Yung support naman yung next natin. Ano to? I-design. So, for the support, yung MU natin dito na binigay is 1.2 M dead load plus 1.0, no? Ano nga yun? 1.0 M earthquake yata, no? 0.5 pa dapat. 0.5 dead load plus 0.5 M live load plus M ng earthquake load. Okay? So, dito, sa support, makukuha na di ba natin yung MU? Ano ba yung MU dito? Di ba 1.2 plus moment ng dead load. Ilan ba yung moment ng dead load sa support? Tignan natin, no? Yung moment ng dead load sa support is 39.971. Ito yun. And yung moment ng live load sa support is 29.167. So, pakitandaan ha. So, 39.971 at saka 39.971 and 29.167. So, dito, magiging 39.971 plus 0.5. Ilan nga yung M ng live load para sa fix? This is 29.167. Tama ba? 0.167, sir. Ito ba yun? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, ayan, no? So, plus yung sa earthquake load, that is 250. So, bale, meron tayong ultimate moment equal to what? Ilan yung magiging ultimate moment natin dito? 312.549. Ito ba? Nakakuha ba ng iba? 312.549. Yes. No, ito din yung sa iba. Okay. Yes, okay. So, sige. Ito yung magiging ultimate moment natin. Now, after you get the ultimate moment, you check if this is doubly or singly. Sir, di ba yung sa midspan singly na? Eh, bakit yung sa support, sir? I-check pa natin. Na magkaiba sila ng moment. Pwede kasi ganito. Magiging midspan mo, singly reinforce yung design. Yung sa support, doble reinforce. Pwedeng mangyari yan, no? So, ngayon, ang kailangan mo dito is i-check pa rin. No? I-check mo pa rin kung doble dito or singly. Kasi magkaiba sila ng moment. Now, ano na lang yung isosolve natin dito? Yung raw actual na lang. Kasi meron na tayong raw max kanina. So, i-adapt lang natin yung raw max. Di naman nakaka-affect, no, yung moment natin sa raw max. Kasi yung equation ni raw max, constant yan, no? C over D ito, which is 3 over 7 times 0.85 FC prime beta over Fy. Ito pa rin yung gagamitin natin, di ba, na raw max. So, wala namang nagbago. Ang nagbago lang yung moment, which is, kung makikita nyo dito, sa actual raw lang siya, Stell ratio. Makaka-affect, no? Kasi ginagamit natin yung ultimate moment sa actual Stell ratio. So, yung raw max dito is 0.3, 0.03096. So, 0.0396. Ayan.
So, lagay ko lang dito, rho max is 0.03096. Yung rho actual natin, okay, this is 0.85 FC prime Fy multiplied by 1 minus square root of 1 minus 2 mu over 0.85 P FC prime PD squared. Ito yung magiging actual still ratio, no? So ngayon, sa-substitute na lang natin yung value. Actually, magbabago lang dito is yung mu. The same ng FC prime, no? 28 pa rin, no? Kasi the same naman yung problem natin. Yung magbabago lang talaga dito is yung ultimate moment. Kasi iba na yung moment dito sa support. So you have 2 times 312.549 times 10 raised to 6 over 0.85 reduction factor, that is 0.9. Your FC prime is 28. Your base is 300. And then we have the effective depth of 380. Naka-square yan. So, bali ilan yung ating magiging actual still ratio dito. Ilan? 0.00002863. Pakicheck lang. Naka 10 raised to 6 ba? Naka ganito ba? Naka squared ba to? 0.9 ba to? Ito. Parang 0 point something lang yan. 0 something. Yes. That is correct, no? 3644, no? That is 0.3644. Now, anong susunod na gagawin natin dito? No? Iko-compare na natin ngayon si actual kay maximum. Okay, yung actual natin 0.036. Oh, dito sa maximum 0.030. Asan ba yung mas malaki? Yung actual or yung maximum? Zero actual ba? Zero max? Saan ba yung mas malaki dyan? Si actual, no? Mas malaki yung co-actual natin, no? Kasi this is 0.03644. It is greater than 0.03096. Therefore, this is, you design this as what? I-design natin ito as what? Doble, no? Reinforced beam, no? I-design natin to as doble reinforced beam. No, ito na. So, ayan. So, design as doble reinforced beam at support. No? We have MU equal to 312.549. Napakalaki kasi nung earthquake moment. Kaya, ayan, no? Mas malaki ang moment, mas malaki ang actual still ratio. So, ayan. So, anong procedure dito? Now, yung gagawin natin dito, no? Kukuha tayo ng guide natin, which is yung nandoon sa module ninyo. Kasi medyo mahaba talaga to, no? Yung analysis of double reinforce, kung makikita nyo, halos the same lang doon sa single reinforce. Kaya hindi ko na to tinignan kahapon. Pero itong sa analysis sa double reinforce, no? Design of double reinforce beam, no? Medyo mahaba-haba ito, no? So, sabi dito, no? Yung MU natin is equal to MU1 plus MU2. Ayan, tatandaan yan, no? Yung equation na yan, importante din yan. Plus ultimate moment 2. Now, ang una mong gagawin dito is isolve yung ating AS1. Kasi meron din tayong equation dito na your AS or tension bars, area of tension bars is equals to AS1 plus AS2. Ito lang, no?
So, yung AS prime natin dito, alam naman natin na yung AS prime is para kay compression bars. So, first thing to do here is to solve for AS1. So, yung AS1 natin, it is equal to rho max times PD. Ito na. Susundan na lang talaga itong procedure na to. Ano ba yung maximum steel ratio? Diba? That is 0.03096, no? 0.03096. Ano ba yung base? Diba? 300. And then yung effective depth is 380. So, AS1 now is equal to what? Saan ba magiging equal yung AS1? Pakibigay ng value. $3529.44, sir. 3529.44. 2. Ano? This is mm squared. Now, what's next? You solve for A, then C, then check Fs. Ayun yung sabi. So, we have AS1 Fy equal to 0.85 FC prime AB. Ayan, no? So, yan yung magiging, ano natin, next equation na gagamitin. No? We solve for A using AS1 na 3529.44. Fy natin is 280. And then we have FC prime of 28. Unknown si A, which is yung kailangan natin i-solve. And then si B naman is equal to 300. Ngayon, ano yung value ni A dito? 140.76235. Ilan? 138.409, no? And this is in mm. Ayan. So, familiar naman kayo sa formula na ito, no? Parang C equals to T lang. T equals to C, no? Compressive force equals to tensile force. Then now, we'll solve for C. This is A over beta. We have 138.409 over beta of 0.85. No, beta is 0.85 kasi yung FC prime natin hindi naman lumagpas ng 28 MPa. So, bale, ilan yung ating magiging C dito? Yes? 162.834. 0.834. Ayan. Then, Fs naman, yung kasunod, di ba? So, sabi, solve for A, then C, and then check Fs. So, Fs is equals to 600 times D minus C over C. You have 600 times effective depth of 380 minus C of 162.834. Ayan, 834 over 162.834. Bale, ilan ngayon yung magiging Fs? Yes? 785.723. Ilan? 785.723. 700.73. 85.723. Ito ba? 723 po, sir. 723 MPa. Okay, no? So, ngayon, yung Fs na solve natin, ano ba to? Nag-yield ba yung bakal o hindi? No? Fs is greater than, no? Fy. Di ba? Greater than Fy. Therefore, steel yields, di ba, no? Steel yields. Tama?
800. 800 to. 800.199. Ito ba? Okay. No? 162.834,380. Okay. So, still yields. Therefore, pag nag-yield yung ating bakal, gagamitin natin yung FY. Di ba? So, gagamit tayo ng FY dito. So, sige. Okay. So, FY. So, FY naman yung ginamit natin. So, okay na yan. Ngayon, dito, solve for MU2. MU1 pala. No? Yung MU1 natin, ultimate moment 1 is equal to reduction factor times AS1 FY times D minus A over 2. Ayan yung ating magiging MU1, no? Equation ni MU1. Since dito, titignan nyo dito ha, kung titignan nyo dito, still yields. And then yung FY natin, okay? Yung FY natin, mas maliit siya doon sa FS, kaya ginamit natin yung FY. So, ngayon, yung FS din natin dito, kung makikita nyo, ito, hindi siya lumagpas sa 1,000, di ba? Nasa range siya. Si FS is nasa range ni FY at saka ni 1,000 MPa. Therefore, no, pwede nating masolve dito yung reduction factor na para talaga sa kanya. Di ba? So, magli-linear interpolation lang tayo para masolve yung reduction factor. Sige nga, pakisolve nga muna yung reduction factor dito. So, di ba, meron tayong limits dito na FY, 280 and 1,000. Ayan. Then, this is 0.9. This is 0.65. Bale, kung meron tayong FS na equal to 800.199, ilan yung magiging reduction factor nito? Okay. Tuturuan ko kayo ng ng Caltech nito, ng Caltech. Okay? So, ganitong gagawin ninyo. Gamit nyo ba is yung Casio 991ES Plus? Ganyan ba yung calculator ninyo? Ganyan ba? Casio ba? Ayan. Okay ha? Casio. Ganitong gagawin ninyo. Punta kayong mode 3-2. No? Pindutin nyo yung mode, then 3-2. Pindutin nyo. May nakikita ba kayo dyang X and Y? May nakikita kayo dyang table na X at saka Y? Meron ba? Yes, okay. Ang gagawin nyo dito, ilalagay nyo lang dito yung 1,000 at saka yung value ni FY dito sa X column, which is 280. Dito naman sa Y column, ang ilalagay nyo dito is yung corresponding reduction factor nila. Diba? Kapag FY 0.65, kapag 1,000, 0.9. Ganyan, diba? So, bale, pag na-input nyo na yan, no? I-input nyo lang to. 1,000 at saka 280, then dito sa kabila 0.9 and 0.65. Kapag tapos niyo na yung i-input, no, you press AC. No, you press AC. Yung AC diyan, yung parang yung kulay orange sa calculator. And then after you press AC, you press shift 1.5. So, diyan sa 1.5 may makikita kayo diyang variable A, B, R, X bar at saka Y bar. Now, gusto kong X hat at saka Y hat. Palabasin nyo yung X hat. Pindutin nyo 5. Shift 1, 5, 5. And then, lalabas yung Y hat. Makikita nyo? Then, ilagay mo na lang dito yung 800.199. So, ito yung equivalent reduction factor for an FS equal to or AFS equal to 800.199. Ilan ba yung nakukuha nyo? Zero point ilan? Can you give me 5 decimal value? 0 point? 0.83062. 2. Ayan, no?
So, kung magmano-mano kayo, yung tinuro ko na mag-linear interpolation, no, manuhin nyo, pwede lang din yun, no? Or pwede lang din to. Actually, dito yung ginagamit ko. Ito yung pinapagamit ko sa review center. Kapag nagtuturo ako, pag kumukuha kami ng reduction factor doon, ito na diretso, no? Magka-caltech na lang kami. Ang daming application, pwede mo gamitin nga to sa surveying at saka iba pang subject para mas mapadali yung mga solution mo, lalo na yung mga traverse, no? And then sa theory, kapag naghahanap ako ng maximum deflection, yung table mode naman yung ginagamit ko. So, okay. So, since meron na tayong reduction factor, ito yung i-adapt ko na reduction factor. Makukuha mo kasi yung reduction factor dito madali lang. So, 0.83062, yung ating reduction factor. Yung AS1 natin, no, yung AS1 is equal to, ilan ba yung AS1 na na-solve natin? Andun sa taas, di ba? That is 3529, ayun no? 3529.44. And then times Fy na 280 times depth of 380 minus A. Ilan ba yung A dito? Yung A is 138.409 over 2. So, ilan ngayon yung ating magiging MU1? Ilan yung magiging ultimate moment 1 natin? Yes? Value lagi, sir. Naka-Newton mm pa yan, kaya malaki yung value. 25511 255,117 905.5. Ito ba yung nakukuha ng iba? Same lang din ba? Yes, ito din yung nakukuha yata ng iba, no? So, pakicheck na lang, no? Ngayon, ang susunod natin gagawin based sa ating procedure, no, is you get for MU2. MU2 daw. Anong equation ni MU2? Nakuha na natin si MU1, you get MU2. MU2 is equal to MU minus MU1. Yan yung ikanyang magiging equation. No? Kasi sabi natin, di ba sabi natin kanina, the MU is equals to MU1 plus MU2. So to get MU2, you just subtract MU1 sa total ultimate moment. Ganyan. So, ganito yung equation. Ilan ba yung MU natin dito? O yung ultimate moment natin? No? Di ba nakuha natin yun? 300. Ito, 312.549. 312.549. You multiply this by 10 raised to 6 or 1,000 squared. Saka mo i-minus yung 255,117,905.5. Ayan. So, 255,117,905.5. So, makukuha mo tong MU2 na naka-Newton mm. Magandang naka-Newton mm para consistent tayo sa ating mga units. No? Newton mm lang muna natin to. Kasi gagamitin natin to sa mga equations pa. So, di ba kapag na-adapt natin yung moment sa mga equations natin sa structural, dapat naka-Newton mm yung kanyang unit. So, bale ilan? Bale? This is equal to 57431,094.5. Tama ba? 57431,094.5. So, ito na yung ating magiging MU2 or ultimate moment 2. No? Now, after that, you solve for AS2 naman. So, AS2 is equal to, ito, kukunin mo dito yung equation ni AS2. So, balik, kapag i-derive ko to, ganito yung mangyayari. No? Ganito yung mangyayari ha, kapag i-derive ko to. So, kapag i-derive ko to, ganito mangyayari. You have AS2 equal to MU2 over reduction factor Fy times D minus D prime. Yan yung magiging akon dito. Yung ano to,
ito yung magiging ano to? Itong equation niya AS2 based sa given equation na MU2. Dito kasi naka MU2 no? Equal to reduction factor AS2 Fy times D minus A over 2. So, pwede na natin ganito ha. So, ngayon, ang gagawin na natin dito, no? Ang gagawin na natin dito is substitute na lang natin yung mga values. So, you have MU2 equal to 57431,094.5 over. No, hindi ko na kailangan mag 1,000 squared dito or 10 raised to 6 pag multiply kasi naka Newton mm na tong moment MU2 natin. Reduction factor kanina, ilan ba yung nakuha natin? 0.83. 83 ba yun? 83062. 83062 multiply by Fy of 280 times D of 380 minus D prime. Ilan yung D prime dito? Binigay ba yung natin, D prime natin dito? Di ba yung D prime is yung steel covering, no? Ayan. You have dito AS prime. Ito yung D prime, di ba? D prime. Dito, okay. Steel covering to. Dito, papunta dito, ito yung D. Now, binigay ba yung steel covering sa problem natin? Yun yung tanong ko. Hindi ata given dito, no, yung steel covering. So, ang gagawin natin dyan, no, ang gagawin natin dyan, kukunin natin yung steel covering doon sa bottom side, no, yung sa bottom side or sa baba ng beam, no, sa bottom side, sa compression, sa tension side, and then yun na din yung gagamitin nating steel covering para dito sa taas. Kasi ang nangyari dito, kung titignan nyo, no, kung titignan nyo, yung nangyari dito is ganito. We have the dimension of the beam given, di ba? You have 300 by 450, di ba? Given yun. And then sabi, yung effective depth daw dito is 380. Therefore, ilan yung steel covering dito? Di ba 70 na yan, no? 380, ima-minus mo sa 450 na whole height. So, bali, you have 70. Now, itong 70 dito na steel covering, yun na din yung i-adapt natin na steel covering dito sa taas. So, therefore, the steel covering at the upper part of the beam is equal to D prime. Kaya, 70 yung ilagagamitin natin dito. No? Kaya yung AS2 natin, makukuha na natin, pakibigay. 796.572. Tama, sir. 796.572, sir. Seven nine six point five seven. Yan na yung ating magiging AS2. No? Yung 796.572. Yan na yung area of steel 2. Now, yung steel 1 natin, AS1 and AS2, ang kailangan nyo lang gawin dyan, i-add nyo lang sila para makuha nyo yung total AS. No? Ilan ba yung magiging total AS na natin? Which is yung area ng tension steel. That is AS1 plus AS2.
Ano yun? Nag-usap pa kami ni Sir Maki. Okay, proceed tayo. So, your total AS or the tension bar, area of tension bar is equal to AS1 plus AS2. Now, ilan yung magiging value nito, no? Tignan natin ano yung AS1 natin. Ilan nga yun? You have 3529.44. So, this is 3529.44 plus AS2 of 796.572. Bali, ilan ngayon yung AS natin? Ilan to siya? Ayan, may sagot na pala kayo. No? 4326.012 mm squared. No? This is the total area needed for the tension steel to resist the bend. 26.012. So, ayan. No? So, okay na to. Okay. So, meron na tayong AS ngayon. Ngayon, hindi naman natin alam kung ano yung diameter ng bakal. So, hindi natin malalaman kung ilang peraso yung ilalagay natin, no? So, stick na lang tayo dito sa AS na to. So, kapag may binigay, as a designer kasi, kayo din yung maglalagay ng bakal dyan, no? Sa mga design, kung kayo magde-design, ganito yung procedure sa design, no? Ganito yung procedure. Pero yung lumalabas kasi sa mga exams and board exam, mga ganyan, hindi kasi design. Ang lumalabas parate, no, sa mga board exam or exams is analysis. Yung previous topic natin, yun yung halos lumalabas sa board exam, no? Analysis parate yan, hindi design. Kasi pag design kasi, nakadepende kasi yan sa'yo as structural engineer, no? Kung ano yung mga considerations mo. Marami tayong pwedeng gawin na consideration. And nagmamatter yan, yung mga consideration na yan, doon sa designer mismo. So, different designer has different considerations. So, nakabase yan sa inyo, no? So, hindi, kaya analysis yung binibigay kapag sa mga exam. So, ayan. So, next. Na-solve na natin yung AS. Ang kulang na lang dito, since double reinforced to, di ba? Double reinforced beam is yung AS prime, no? Yung area sa compression side ng bakal, no? So, paano natin makukuha yon? Ganitong gagawin, no? Wala ata yun sa procedure. Ganito yung gagawin. I-equate mo lang yung AS2, no? FY doon sa AS prime FS. Ganyan lang muna, no? To get AS prime. Now, ang kailangan mo dito is i-compare mo muna yung FY at saka FS prime. This is FS prime, no? So, this is for the compression steel and this is for AS2. AS2 mo dapat parate i-equate, no, yung AS prime. Ito yung equation nila. Okay. Now, you check, no? You check if nag-yield yung ating FS prime. Okay? You check FS prime. This is equal to 600 times C minus D prime over C. Diba? Ito yung equation natin. So, you have 600. Ilan ba yung C dito? No? Yung na-solve natin C kanina. That is equal to 162.834. Ayan, no? 162.834. Yan yung gagamitin nating C. So, you have 162.834. Then, subtract this by D prime, which is equal to 70 over 162.834. Bale, ilan ngayon yung FS prime natin? Yes? 342.69. 342.69. 69. 069 069. MPa. Now, okay. So, since this is the value, Fs prime is greater than Fy, di ba? Tama? Mas malaki siya. No? Since Fs prime is greater than Fy, therefore, compression steel, nag-yield o hindi? Still yields or still does not yield? Sige nga. Yields, yes. Basta mas malaki yung Fs prime or yung Fs dun sa Fy, yield agad yan. No? Nag-yield agad yan. Compression still yields. Therefore, anong gagamitin natin? Fs or Fs prime or Fs?
Fs prime or Fy, I mean. Fs prime or Fy yung gagamitin. Kapag nag-yield, anong ginagamit? Yes, Fy. No? Fy yung gagamitin. So therefore, your equation here will be AS2 Fy equal to AS prime Fy. Cancel ito, anong mangyayari ngayon? Ang equivalent ni AS prime pala is AS2. Ayan, so this is equal to 796.572 mm squared, no? Kapag nag-yield, no? Kapag nag-yield yung ating compression steel, yung AS2 natin magiging equal lang yan kay AS prime. O, nandito, Fs prime is greater or equal to Fy, use Fy. Kapag Fs prime naman is less than Fy, use Fs prime. No? So, nakalagay lang dito, pero hindi ko nalagay dito yung, yung equation na to. Ito. Handaan nyo to, ha? So, kapag mag-yield, no? Yung ating compression steel, kapag mag-yield yan, diretso mo nang i-equate yung Fs prime, AS prime, no? Yung AS prime sa AS2. Kasi makakancel na yung Fy, no? Still yields, use Fy, so alisin mo yung Fs prime, palitan mo yung Fy, makakancel na yung Fy both sides. So, AS2 will be equal to AS1. Ito na ngayon yung area sa compression side, no? Ng ating beam. So, bale, yung beam natin, kung ito yung ating beam, no? For example, this is our beam. This is 450 mm by 300 mm. Ayan. So, dito meron tayong AS. Yung AS natin, ilan ba? That is equal to 4326.012 mm squared. And for AS prime, ilan ba yung ating AS prime? Ayan. AS prime is equal to 796.527 mm squared. Ayan, yung ating magiging, ano to? Ito yung ating magiging itsura ng beam, no? So ngayon, kung isusulat mo talaga or aayusin mo talaga yung figure mo, hindi ganito yung magiging hindi ganito yung magiging figure, ha? Kung aayusin mo talaga. Kasi tandaan, kapag nagsosolve kayo, no? Kapag nagsosolve kayo ng negative moment, which is itong moment sa support, 'di ba? Kung nakikita nyo, yung moment sa support natin base sa ating moment diagram, no? Itong sa support, oh. Sa support negative 'yan, negative negative. So ang kailangan itong side na to, no? Negative to. Ito yung adapt mo. And adapt mo din to, i-carry mo lang to dito, no? Tandaan nyo lang, basta sa support, negative yung moment, no? Always talaga yan, no? Considering the load is acting downward, no? Kasi yan naman yung default na action ng load natin. Kapag negative yung moment, no? Sa support kasi to, yung dinedesign natin, baliktarin mo yung location na AS prime at saka FAS, no? Baliktarin natin yung location ni AS at saka AS prime. Balik ganito. 300 mm ito. And ito, 450 mm. Ito naman, yung magiging AS natin, and ito, yung magiging AS prime. No? Dito ngayon yung AS, and dito yung location ni AS prime. Now, base yan sa moment, ha? Kasi negative moment, dapat yung bakal mo, yung tension bars nasa taas. So, ito is 4,000, ilan nga yun? 4,326.012 mm squared. And ito na mga AS prime is 796.572 mm squared. Ayan. So, ayan yung magiging beam natin considering the support, no? Yung location ni AS prime is nasa baba and ni AS nasa taas naman. Ayan lang yon, no? Kapag nasa support ka. And kapag naman gusto mong i-draw yung elevation ng beam, no? Yung elevation view ng beam mo, yung typical beam layout, ganito yung mangyayari. Extended kasi yon.
Ito dapat sa mga AutoCAD ninyo, no, na subject. So, na to. Magtutuko kayo ng mga beam. Sa structure, sa kwan ninyo, sa architect, di ba? May architectural kayo, and may structural kayo. Ayan. Tutuko. Now, ito yung support natin. Yung bakal dito, no? Ganito kasi, and ganito yung moment, ha? Yung moment is parang ganito. Nakabase kasi din yan sa moment, eh. Doon ka sa moment magbabase. Ayan. Parang ganyan yung moment, no? Ayan. So, ngayon, dito sa support natin, nandito yung bakal. Okay? Ito. Itong moment, kung saan siya nag-zero, cut mo ganyan. Ito yung idea, eh. Kung bakit merong pabangka kayong nakikita sa construction, no? Ayan. So, dito, AS is dito banda. Ito yung AS ninyo. No? AS. Ito yung AS. Try natin yung kulay. Ano ba? Kulay orange yung AS. Ayan. Ito yung AS. Yung kulay orange. Okay? Yung AS prime naman, okay? Yung AS prime naman is nasa baba. Bale, sabihin natin yan yung kulay yellow. Kulay tae. Ayan. O. Sa actual na to ha, kapag actual na. Ngayon, ang gagawin dyan, no? Magkakaroon ka ng parang transition dito sa zero moment. Gaganyan to eh. Parang babangka to. No? Babangka to. Ayan. Then parang ganyan. No? Ayan. Babangka yan eh. Naman pa. Ayan. Then continue lang to. Minsan continue to. Depende yan ha. Depende. Sa actual nyo na yun malalaman. And then, itong sa taas, itong region na to, ito yung positive moment, which is yung sa midspan. Ito yung negative moment, which is yung nasa support. Okay? Negative moment. Now, dito, sa midspan, di ba? Single reinforced lang tayo dito. Beam. Dito, double reinforced beam. Double reinforced beam. But sa actual, no? Sa actual, maglalagay ka talaga, i-continue mo talaga yung dalawa dito. No? At least 2 para sa actual na yan. Takang ganyan. So, ayan, no? So, any question before we end? So, ang importante lang naman dito is makuha mo yung AS prime at saka AS sa double reinforce. Doon naman sa single reinforce, of course, AS lang yung kukunin natin doon. No? So, ayan. Any question? May mga tanong? Yes? Ay, good evening, sir. Madunggan ko, sir. Medyo mahina. Kaya relaxan lang yung boses. Hello. Okay na. Ay, kanang sa ano, sir, ba? Sa pagsolve sa AS prime, Yes? paano pag, ano siya, sir, kanang nalibog na ako. Paano pag wala siya nag-yield, sir? Unsa mag-change dito, sir? Kung kunwari, yung AS prime, no? Sa AS prime na tayo. Yes, sir. Kapag yung Sir. compression steel, no? Kapag yung compression steel, dito ko lang ilagay ha. Kapag yung compression steel does not yield. Tama? Ito, Yes, anong sir. gagamitin natin dito? 'Di ba? Use Fs prime. Therefore, your AS2 Fy is equal to AS prime Fs prime. Your AS prime now will be equal to AS2 Fy over Fs prime. Ito yung magiging equation niya. Hindi makakancel eh. So, kailangan mong ilapag dito yung value ni Fs prime. No? So, magiging ganito lang to kapag yung Fs prime natin is less than Fy. Kapag less than siya. Pero dito, Fs prime is greater. Ayan. Okay na ba yun, Kanapya?
Yes, sir. Thank you, sir. Katong Ah, FS yeah. prime, sir, no? Katong 600 quantity C minus D prime over C. Oo, ito. Yung Fs prime is 600 times C minus D prime over C. Yung para sa compression bars. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Mm. Yes, recorded ito. Any other question? Coverage ng exam, itong lahat ng na-discuss natin plus magdi-discuss pa or may upload ako sa Monday na additional additional topic which is yung shear for shear, no? RCD shear, reinforced concrete shear for beams and columns. Yun lang. Advanced study nyo na lang yung shear. Madali lang naman yung shear eh. Parang ayaw ko na ngayon ibigay, baka madali lang kasi masyado yun, no? Ma-perfect nyo pa yun. Okay. Any other question? Pwede ito na topic tsaka next lesson na ano na sir no. O yung discussion natin nung Monday, yung ngayon at saka yung discussion sa Monday, no, sa darating na Monday next week, yun yung magiging coverage. Okay sir, thank you sir. Single reinforced, double reinforced, design and analysis plus yung RCD shear. No, USD, ultimate strength design, shear on beams and columns. Sir, kailan tayo exam, sir? Hindi ko pa alam yung schedule, but ipopost yata yan ng department, no, yung schedule ng exam ninyo. Kasi face-to-face daw yung exam. Sure na next week daw po, sir. Di ako updated sa sa department if sino nagpa-process, no? Kasi i-process pa yan nila eh. So, di ko pa sure if approved na or hindi. Siguro hindi pa since wala pang schedule na binigay sa inyo, di ba? Wala pang pinost na schedule, so therefore hindi pa siguro approved. No? Yung face-to-face na exam. So, naingon mo good ni Ma'am Clyde nga 29:30 puro tong exam. So, di ba naba mo anak diri sir? Di ba magpa-marvel man mo anak? Hindi ako magiging proctor, so okay lang. Wala ako niyan kasi board exam yan and kailangan ako doon for final coaching din kasi ng mga examiner namin. Okay sir, thank you. So wala ako doon sa exam day ninyo. If ever na face-to-face yung exam, wala ako doon. Pero ipe-print ko na agad prepare ko na agad yung exam. Kasi nasa... Together with Sir Maki sir, sabay mo? Hindi, ako yung mauuna. Ako sasama sa mga reviewin namin. Si Sir Maki, maiiwan pa siya. Susunod lang sa doon. Sa day 2 siguro ng board exam. Okay sir, thank you. Okay? Other question? Aralin nyo lang talaga to. And then, maging lang. Aralin nyo lang talaga. Solve lang talaga kayo ng siguro mga 10 problem nito araw-araw, no? Batak na batak. Yung index card, okay, be. Isipin ko muna. Ano ipapalagay ko na formula sa index card? Index card. Sige, mag-a-announce ako kung anong ilalagay na formula sa index card. Papadalhin ko kayo ng index card pero Sir. hindi lahat ng formula, no, yung ipapasulat ko. Now, kapag may nilagay kayong formula na hindi pwede, so hindi kayo i-cancel ko yung index card ha. So mag-index card pero yung raw maximum, yung raw actual lang siguro at saka yung raw maximum at saka yung raw minimum. Ganun lang. At saka yung RCD shear, actually, no, kapag exam, no, kahit board exam yan, no, i-attach siyang code, meaning i-attach doon yung mga formulas.
So, sa exam nyo siguro, ako na mismo mag-attach ng formula. I-attach ko na yung formula doon. Yung mga maximum, minimum. Okay? Other question? Wala na ata. Wala nang tanong. Ay, sir, Yes? muna tong final answer, sir, no? Katong AS prime at saka AS. isa Oo. to. Ay, pero magpat pa nga ni katong muragon sa muragon Drawing, ito. diagram, sir. Papa. Ito, kailangan nyo itong gawin. Itong cross-section ng beam. Pero ito, huwag nyo nang gawin to. No? Kasi sa actual nyo, gusto ko lang iparealize sa inyo kung saan yung location. No? So, ito yung AS. Ito yung AS prime. Ito yung AS prime. Ito yung AS. Ngayon, pag singly reinforced na, nandito ka na banda, ito yung AS mo. Tapos yung sa taas, di ba pag singly reinforced, walang AS prime. Pero in actual yan, dire-diretso kasi yung mga bakal, no? Hindi pwedeng ito lang nasa baba. Meron talaga yung bakal in actual dito. So magkakaroon ka ng AS prime dyan, kahit singly reinforced yan. Yung analysis mo, kahit singly reinforced yung analysis, pero sa actual construction implementation, magiging doble reinforce yan. Lalagyan yan ng dalawang bakal, at least 2 bars. Ayan. Yes, yun lang. Kung negative yung moment, which is negative yung moment kapag support, ha, babaliktarin mo lang yung location ni AS at saka AS prime. Ganyan. Ito yung tamang location nila. Parang ganyan. Oo, yung AS prime sa taas talaga yan, parate. Kapag sa actual. Ganito kasi yan, no? Kapag negative pa yung moment mo, ganito, negative yung moment, nandito pa yung AS prime sa taas. Kapag papunta ka sa positive moment na, yung AS mo ha, yung AS, kapag negative yung moment mo, yung AS mo nasa taas pa yan. Tapos, kapag pupunta ka na sa positive moment, pupunta na yan sa baba, yung AS. Ayan. Then, punta ka naman sa negative moment, so punta naman yung AS sa taas. Ganyan, parate yan. Yung AS prime naman, baliktad sila ng idea. So yung mga ganitong solution, hindi nyo makikita sa actual, of course. No? Yung makikita nyo na sa actual is yung figure na lang na ito. Yung ginawa ni Dropsman. No? Base sa na-solve ni structural engineer. No? Other question? Wala na? Wala nang tanong? Wala na ata. Sige. If wala nang tanong, pwede na kayo mag-con. Out. Thank you, sir. Salamat, sir. Sige. Ingat kayo. Parate. Thank you.